like a visual na message sa atin ng Panginoon. Kundi ito'y mensahe sa atin. That if we don't have the ear to listen, dahil we are too much loaded and too busy in our secular life. Kaya po, nakakalungkot man sabihin, marami po sa atin, Kristiyano na, pero hindi naririnig ang tinig ng Panginoon. Ulitin ko po. Kristiyano na po, pero hindi naririnig ang tinig ng ating Panginoon. You got to give time to our Lord, to our Creator, in order for us to hear His voice. Ganito po ang nangyari kay Nehemiah, mga kapatid. Opo. And samahan niyo po ako dahil ang pag-uusapan natin ay naging buhay ni Nehemiah. Okay po? Yung initiative to rebuild is tungkol dun sa pagpapagawa, no? Rebuilding of the wall of Jerusalem. And Jerusalem as a whole, pati yung mga templo nila. Ano po? Pag binasa niyo po yan, bibigyan ko po kayo ng glimpse. May tatlo po, no? Nauna po si Zerubbabel, pangalawa si Ezra, pangatlo at huli si Nehemiah, na nagkaroon ng crusade na kung saan from Babylon, ano po, sa iba't ibang bansa nanggaling sila, bumalik po sila sa Jerusalem upang muling itayo ang wall ng Jerusalem. At sabi po sa record, kasabi po sa Biblia, sabi po sa recorded history, nagkaroon ng hardship ang mga leaders na to, si Zerubbabel, ano po, si Ezra at si Nehemiah, according sa Bible, dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao, ng mga Israelita. Until such time, po, dito papasok yung sinasabi natin, because of a certain initiative na unite ang tao. Amen? And gaano ba kahalaga? No? Pag-uusapan po natin. Amen? So, be ready mga kapatid, mga kaabangers, mga DLS. Ano po? The word initiative is what the world needs today. Ang mga tao po, because of the individualistic technology we have, nagiging individualistic na rin ang ating perspective. Wala na tayong masyadong concern sa ibang tao. Basta tayo masaya, kontentong naglalaro, kontentong may technology, kahit saan tayo pumunta, even our family values nagdi-degrade. Na po, marami tayong na-observe na po, na even yung value system ng mga family is depleting. Why? Because of too much leniency of technology. Leniency to technology. Amen? So, samahan niyo po ako mga kapatid. No? Mag-umpisa na po ako ayan. Initiative to rebuild. Po, Nehemiah 2:17. Yung chapter 2 ng Nehemiah, actually, pag binasa niyo po yan, dyan yung makikita, no po, the initiative of Nehemiah to rebuild Jerusalem, specifically the wall of Jerusalem. Okay po? Now, sabi dito, samahan niyo po ako, no, babasahin po natin, sa Nehemiah 2:17 and 18. Sabi po dito, ito yung time na pinasyalan na ni Nehemiah, no po, pinasyalan na ni Nehemiah ang Jerusalem upang tingnan niya kung gaano kalaki ang gagawin. No po. Ito po ay after niyang magpaalam, no po, sa kanyang hari. Siya po ay cupbearer ng isang hari. Okay po? Ang personality, ang profile po ni Nehemiah, siya po ay cupbearer, okay po, o taga-silbi sa hari. Siya po ay Israelita na naglilingkod sa gobyerno, no po, ng Babylonia. Okay po? So, pagkatapos na masakop ang Jerusalem, sinira po talaga to. Na po. Pero bawat king, kung mapapansin nyo, sabi ko kanina, may naunang mga leaders na po, like Zerubbabel and Ezra, na nagkaroon ng crusade para buuin ulit ang wall. Pero hindi po natapos, hindi nagtagumpay. Okay po? At dumating sa point, pagdating ni Nehemiah, yung sinabi sa kanya ng hari, kasi ganito po yung storya niyan. Okay po? Isa-summarize ko na lang mga kapatid para alam niyo po. No? Saan nanggaling yung initiative? Okay.
Ang initiative ni Nehemiah ay nagmula nung may nakausap siya, nabalitaan niya na ang pader, ang katayuan ng mga naiwan sa Jerusalem ay kalunos-lunos at ang pader ay hinayaang wasak. Nagkaroon ng kabigatan, no? Tingnan niyo po tingnan niyo po ang perspective ng isang tao na merong inisyatibo, merong malasakit. Maybe the word malasakit, mga kapatid, ay common na lang sa atin ngayon. Pero ang tanong, pinamumuhay ba talaga natin ang pagkakaroon ng malasakit? O bukang bibig na lang sa atin? This is what we need today, mga kapatid. May mga taong nangangailangan ng salita ng Diyos, kailangan natin pagmalasakitan. Dahil, bakit? Kung walang nagmalasakit sa atin, nung tayo yung panahon na nandun sa kalunos-lunos, nandun sa hindi kaiga-igaya, nandun sa panahon na hindi tayo kamahal-mahal na sitwasyon ng ating buhay, may mga taong nagmalasakit sa ating ituro ang salita ng Panginoon. Amen? So sabi dito sa Nehemiah 2:17, he said, then I said to them, sabi ni Nehemiah sa mga tao, you see the distress that we are in? How Jerusalem lies waste and its gates are burned. Ang kanyang mga sabi natin pinto ay sunog with fire. Come and let us build the wall of Jerusalem that we may be no longer be a reproach. Sa Tagalog, ang ibig pong sabihin ng reproach, kahihiyan. Alam niyo po, makikita niyo pa rin yan hanggang ngayon sa ugali ng mga Israelita, ng mga taga-Israel. They love their country. Alam niyo po, nung nagkaroon ng gera, di po ba nito lang? Okay po? When they declare that they will retaliate, listen, makita niyo po yung initiative at yung pagmamahal nila sa kanilang bayan. Nag-uwian ang mga professionals nila galing sa iba't ibang bansa. Okay po? To serve their country at war. Pag po ang initiative ay nawala sa puso ng mga mamamayan ng isang bansa, mga kapatid, tandaan niyo po ito. Kawawa po ang mga bansa. Dahil hindi po siya talaga makakapagpatuloy ng isang henerasyon sa henerasyon na may legasiya galing sa mga naunang leaders. Wala. Dahil ang mga tao ay nagkakanya-kanya. Timely po ba na ituro ngayon ang initiative? Yes. Dahil talaga po mga kapatid, ang mga sumusunod na henerasyon ay halos wala ng pakialam. Ang gusto na lamang nila ay yung comfort nila sa kanilang mga buhay. At paano natin ibabalik? Katulad ng ginawa ni Nehemiah, he took the initiative. He took the burden. He stand on the gap. Huwag po nating hayaan na lumuwang yung pag-ita ng henerasyon. In terms of perspective, kung paano natin ipapamuhay ang ating mga buhay ng ating bansa. Dito makikita nyo po, sabi ni Nehemiah, gawin na natin, buuin natin ulit ang Jerusalem upang hindi na tayo maging kahiya-hiya. I will be citing examples. Marami po sa atin. In order for us, no, dahil nakikita nila na nawawala na tayo ng pag-asa sa ating bansa, umaalis na lang for a greener pasture. Yun ang sinasabi nila sa atin. Pero yun ba talaga ang solusyon? Yun ba talaga sa pangkalahatang perspective, yun ba talaga ang kailangan gawin ng isang tao? O ang dapat magtulong-tulong tayong lahat? Sa umpisa, alam niyo po ba ang nangyari dito? O pwedeng sa mga nakakarinig, gagayahin niyo sila Sambala at sila Tobaya. Nung narinig nila ito, nagagawin ni Nehemiah ang ginawa nitong mga opisyal na to, pinagtawanan siya. At marahil, habang nagsasalita po ang inyong lingkod, habang naririnig ng iba, nangingiti tayo, natatawa tayo. Hindi na natin kaya yan, Pastor. Alam niyo po, you possess what you confess. Hanggat ang tao ay may pananampalataya sa Diyos, ang Diyos natin, ay kayang pumilos sa ating mga buhay. Sabi dito,
upang wag na tayong kahiyahiya, no? No longer be a reproach. Pagdating sa verse 18, and I told them of the hand of my God, which had been good upon me, and also of the king's words. Di ba nag-usap sila nung hari? Napansin nung hari na malungkot, no? Makikita niyo po yan sa Nehemiah 2, mag-umpisa kayo sa verse 2. Okay po? Onwards, kasi tayo po yung nasa 17 ngayon eh. Pero pag bumalik po kayo, basahin niyo po yung Nehemiah 2, Nehemiah 2 verses 2. Tinanong siya ng hari, parang malungkot ka, pero wala ka namang sakit. Okay. Mamaya babanggitin ko sa inyo, ano yung mga karakteristik ni Nehemiah? Out of initiative. Sabi ni Nehemiah, nabalitaan ko po. No? Una, sinabi niya sa hari na, mabuhay kayo ng mas matagal. Bago niya sinabi, boldly, yung kanyang kalagayan. Sabi niya, gusto ko pong umuwi sa amin, sa Jerusalem, at buuin po ang pader namin. Sabi ng hari, kailan ka babalik? So, una, number one, mga kapatid, yung sabihin mo sa hari na ikay uuwi at aalis, sa panahon nila, napakabigat na nun. Pwede kang sabihin ng hari na wala ka na, umuwi ka na lang, hindi na kita kailangan. Pero he took the chance. So, ano yung meron? Boldness, conviction. Okay po? Mamaya, di-discuss pa natin ng mas malalim. And sabi niya, nung sinabi niya ito sa mga tao na siya'y pinayagan mismo ng hari, nung siya'y nagdasal sa Panginoon, at siya'y nagpaalam sa kanyang hari, sabi, ako'y pinayagan. Sinabi niya to sa mga tao na ito. Kaya anong sagot ng tao? So they said, sabi, let us rise up and build. Nabuhay ang loob ng mga tao, mga kapatid. Nabuhay, na-motivate. That's one characteristic Nehemiah have. Ano po? Ayaw niya na matatapos lang ang trabaho. Gusto niya ang taong susunod sa kanya ay hindi lang basta sumusunod, kundi nabubuo ang buhay. Ganyan po dapat ang leadership. Hindi lang matupad yung gusto mong i-accomplish, tapos bahala na. Bahala na kayo, tapos na tayo. Mga kapatid. It's about time. It's about time to review and remember the value system of our ancestors na dapat wag nating kalimutan. Naalala niyo po yung sabi sa Biblia, wag niyong galawin ang palatandaang bato. Boundary yan. In other words, sa panahon natin, wag niyong baguhin ang mga standard. Wag tayong alam niyo po yun, wala nang nananakop sa atin, pero alam niyo yung ating standard at ang ating mga gustong gawin sa buhay, para pa rin tayong kolonyal mag-isip. Mas gusto natin yung branded. Gusto niyong umunlad ang Pilipinas? Matutunan po nating mahalin ang ating sariling produkto. Yan po talaga, mga kapatid. Gusto niyong umulad ng Pilipinas, pero ang mas binibili natin, yung sobrang mamahal na pangalan lang ang binabayaran. Nakita niyo po kung paano natin inirelate yung pangyayari sa buhay nila ni Nehemiah noon hanggang ngayon. Iisa ang problema ng tao, puso. Dahil sa katigasan ng mga Israelita, katigasan ng ulo ng mga Israelita, hindi matupad-tupad ang pinapagawa ng Diyos. Gusto nating makita na umunlad ang Pilipinas upang matupad ang gusto ng Diyos sa Pilipinas. Matuto po tayong magmahal sa sariling bayan. Matutuhan na natin na tayo po ay matutong mag-appreciate sa ating mga produkto. Magkaroon tayo ng taas noo, magkaroon tayo ng pride, magkaroon tayo ng pagmamalaki na ito'y produkto ng Pilipinas. Pero anong nangyayari? Even yung mga bata ngayon, tayo mismong mga magulang ang nagpapakilala ng mga branded na mga bagay, pero hindi naman nakakatulong sa ating bansa. Bakit? Saan napupunta yung pera? Sa ibang bansa. Ano lang ang binibigay sa atin? Tax. Minsan wala pang tax. Minsan kinukonsinti pa ng maraming, di ba? Tuturuan kung paano maka-evade sa pagbabayad ng tax. How can we
no? Go back to the glory days of the Philippines. Alam niyo po, mahal na mahal tayo. Alam niyo, kung meron mang isang bansa na mahal ng Israel, ay ang Pilipinas. Dahil noong nagdeklara ang UN kung sino ang gustong tumulong, tumanggap ng mga refugee na manggagaling ng mga Israelitang refugee, ang lahat tahimik mga kapatid. Tandaan niyo po yan. Pero ang bansa natin, tumindig tayo nung panahon na yun, tinanggap natin ang daang-daang refugee ng mga Israelita. Kaya ang mga Israelita, malapit ang puso sa mga Pilipino. At sabi sa Biblia, kung sino ang tutulong sa iyo, tutulungan ng Diyos. Kung sino ang magpuprotekta sa iyo, puprotektahan ng Diyos. Di po ba kayo nagtataka? Mula May 14, 1948, nung nakabalik ang Israelita sa kanilang bayan, na pangako ng Diyos yan sa kanila, propesiya, na hindi na sila pwedeng maalis pa muli. Tinupad pa ng Diyos yon. Kahit nag-iisa, maliit na bansa, bagong bansa ang Israel, hindi po siya kayang masakop ng mga nakapalibot sa kanya. Hindi ko na kailangan sabihin kung anong mga relihiyon nitong mga to. Pero alam nyo na ang ibig ko sabihin. Why? Pangako ng Diyos yan sa kanila. Kaya dito, mga kapatid, yung sinabi at sagot ng mga tao kay Nehemiah, let us rise up and build, at inihanda nila, no? Then they set their hands to do to this good work. Align ba yan sa disenyo sa atin ng Panginoon, mga kapatid? Tayo ba talaga nakadesign to do good work? The answer is yes. Kaninang umaga narinig ko, na po, nagturo si Pastor Dong, yung 4 to 6 siya nagturo, 4 to 5, kaninang umaga sa intercession. At binanggit niya ang Ephesians 2 verse 10. Pag binasa niyo po yun, basahin natin. Hindi ko po nailagay dito. Ano po. Ano lang po sa akin ngayon, nagrema lang po. Ano po. Sinasabi po doon, yung ating good work. Ano po? Dali lang po. Ephesians. Ano po? Ephesians 2 verse 10. Okay po. Ano yung keyword? To set their hands to this good work. Yun daw pong pagtatayo muli, pagbibuild ulit ng pader ng Jerusalem ay mabuting gawin. May basbas to eh. Ano po? May utos ang Panginoon. Ano po? Amen? Sabi po dito, for we are His workmanship. Sa Ephesians 2:10. Tingnan niyo po noon at ngayon. Kasi ito pong Nehemiah ay nasa Old Testament, pero tingnan niyo po ang itinuturo. Hanggang New Testament, may harmony. Ganyan po ang Biblia, kapatid. Meron po ba sa atin na nag-iisip na ang Bible may contradiction? Kahit po 50 taon, daang taon ang pag-itan ng mga nagsulat ng Biblia, mga kapatid. Wala po contradiction na makikita sa mga verses ng Bible between New Testament and Old Testament or in between testaments. Amen? Babasahin ko po yung Ephesians 2:10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus. For what? For good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them. Alam niyo mga kapatid, kung lalakaran lang po talaga natin ang inihandang buhay ng Panginoon sa atin, mga kapatid, hindi po tayo talaga mapapahama. Etong panahon na ito, mga kapatid, may malaking gap eh. May 50 years na gap bago nakarating o bago nakatanggap ulit. May nag-initiate ulit na itayo, ayusin ang Jerusalem. Amen? So sa Tagalog, babasahin po natin. Sabi po sa Nehemiah, 2:17-18, sabi, ngunit ngayon ay sinabi ko sa kanila, nakita nyo ang nakakaawang kalagayan ng lungsod natin. Giba ang Jerusalem at sunog ang mga pintuan nito.
muli nating itayo. Di ba? Nagrarally siya. No, may crusade na dala-dala siya. Meron siyang gustong iparating sa mga tao. Itayo natin ang pader ng Jerusalem para hindi na tayo mapahiya. Bakit, mga kapatid? Alam niyo po, pag ikaw po ay may pader ang iyong lugar at yan po ay sira, you are prone for invasion of the enemy. Kaya po sinabi niya na para hindi tayo mapahiya. Kasi open na open eh. Pwede kang sakupin, pwede kang lusubin ng kahit anong mga tribo. At pagdating sa versikulo 18, sinabi ko rin sa kanila kung gaano kabuti ang Diyos sa akin at kung ano ang sinabi ng hari sa akin. Anong sinabi ng hari? Ituloy mo. Yung lahat ng hiningi ni Nehemiah, humingi siya ng kahoy, humingi siya ng pas, para siya ay makalampas sa mga kaharian na dadaanan. Binigay po lahat yun ng hari. Sumagot sila. Sabi? Sumagot sila. Sino yun? Yung kausap, ang mga Israelita na kausap ni Nehemiah. Sige, muli nating itayo ang pader. Kaya naghanda sila para simulan ang mabuting gawaing ito. O mga kapatid, English and Tagalog version. I believe nakita po natin yung pupuntahan natin sa hapon na ito. Ang definition po ng initiative, sabi po dito, it is not about being a leader. So mga kapatid, hindi po ang pagiging leader lang ang may expectation na dapat may initiative ang tao. Hindi po. Sabi, as much as it is motivating yourself to grasp what Christ has for you, it is the moving of yourself. No, sabi po sa 1 Peter 1:13. Prepare your mind to action. Pag po tayo, puro isip lang, ayaw natin kumilos, baliwala po yan. A person with initiative is a person who receive a vision, who receive a message from the Lord, and do it. No po? Nangunguna siyang gawin yan. Yun yung initiative. Popular, unpopular, gagawin niya ang pinapagawa ng Panginoon. Siya yung mangunguna. Kaya initiative, no? Initiate, magpaumpisa ka. Okay po? Using your resources and ingenuity to serve. Ano ang gagamitin ng isang tao? Yun daw po kanyang mga resources. Yaman. Ano po? At yung kanyang angking kakayahan or ingenuity. Okay po? Sabi po dito, we must make the move and get on with the life that Christ gave us. Okay? Yan po ang meaning ng initiative sa perspective ng Bible, mga kapatid. Okay? Now, dynamics of initiative. Yung initiative, kung mo ba nagkaroon ka ng initiative, tama ka na agad? Yan yung mga isa sa mga pag-uusapan natin. Di po ba may tinatawag tayong adelantado? Ano yung sabihin adelantado? Yung mga nangunguna, wala pang malinaw na instruction, wala pang malinaw na mensahe, gusto na gumawa kagad, kumilos na kagad na kumilos. Sa salitang kanto, anong tawag dyan? Tira pasok. Kailangan pong maunawaan natin, katulad ni Nehemiah, sabi niya, nanalangin ako sa Panginoon at nagpaalam ako sa iyo, sabi niya sa hari. Upang magkaroon ako ng lakas loob sabihin sa iyo, anong gusto ko, anong burden ng aking puso. Gusto ko maunawaan nyo yung dynamics o yung paano kumikilos ang inisyatibo sa buhay ng tao na dapat mong ma-experience. You need force, you need momentum, you need strong foundation. Sabi sa dynamics, no po, the meaning of dynamics is the forces or properties which stimulate growth. Yung bang ginagawa mo sa buhay mo, nag-i-stimulate ng growth? Yung bang ginagawa mo sa buhay mo ay may development na binibigay sa'yo? O pagbabago, sabi? Or change within a system or process. Yan po yung dynamics. Ano po? So, when we say dynamics, the purpose of dynamics is to stimulate growth, to develop, to advocate change, pagbabago sa sistema o sa proseso.
Sa present time, ang tawag po natin dyan sa corporate, organizational development, improvement process or process improvement. Na yung dating proseso, pwedeng hindi na po kagamit-gamit. So, kailangan ng magkaroon ng improvement. Pero yan naman po ang pwede nyo pong makita sa Biblia, mga kapatid. Ang Biblia, ang prinsipyo ng Biblia, noon, ngayon at magpakailanman, you don't need to change. Hindi po siya pumapanaw, hindi po siya lumilipas, hindi po siya nagiging obsolete katulad ng mga textbook na ginagamit ngayon. Kaya kung meron po tayong mas dapat pahalagahan na pagkukunan ng ating mga kaalaman, no po, unahin niyo pong pahalagahan ang salita ng Diyos. With this proposition, I lay down to you. Ang Biblia, sa simula't simula pa, nililimbag siya o ipiniprint by version, pero hindi po siya nire-revise. Meron lang pong version, Tagalog version, English version, Chinese version, o kung anumang version ng ibang bansa. Para maunawaan lang po nila. Pero the same ang content. Now, let me present this to you. Ano po? The first dynamics of initiative is the initiative. Ang initiative is a proactive response. May nakita po ba kayong nagbigay ng inisyatibo sa huli ng laban? Ang lahat ng initiative nasa harapan. Upfront. Whether what you decide is popular or unpopular, with support, without support, you will stand by it. Sabi sa Joshua, be steadfast, be courageous. Di po ba? Nung inutusan na ng Panginoon si Joshua, 3 buwan na kayong nag-uumiyak, tumigil ka na. Ang aking lingkod na si Moses ay patay na. Itawid mo na sa Kanaan ang mga taong ito. Magpakatatag ka, laksan mo ang iyong loob, sabi ng Panginoon. No? Sa Joshua 1:9. No? Ang initiative is a proactive response. Ano ibig sabihin ng proactive, mga kapatid? Pag sinabi natin proactive, siya po'y kabaliktaran, no? Sa madaling explanation lang po para makuha nyo kagad. Reactive. Pag nagre-react ka, may nangyari na, nagre-react ka na lang. Okay po? Pag sinabi natin proactive, before mangyari isang bagay, may mga nakaplano ka na. Initiative, a proactive response. Okay po? So, ibig sabihin, ikaw yung taong nagpaplano. Ikaw yung taong nag-visualize ano yung gusto mo sa future mo. Lord, I want to be like this. Pero ayokong puntahan yan, sabi ni Moses, di ba? Panginoon, kung patatawirin mo rin lang naman kami dyan, na hindi mo kami sasamahan, huwag na lang. Sana po tayong mga tao ngayon na pinagpapala ng Panginoon, na binibigyan ng maayos na buhay. Sana po palagi rin natin sabihin sa ating sarili at pag tayo nagdarasal at kumakausap sa ating Diyos, Lord, salamat po sa profession, salamat po sa pamilya ko, salamat po sa mga kayamanan na ito. Pero Panginoon, sa katagumpayan ko, kung wala ka rin lang naman, huwag na. Kaya ba natin sabihin yun, kapatid? O okay lang na may kayamanan kahit walang Diyos. Tandaan niyo po. You want to have a good life? You want to have buhay at pagtsatsaga na hindi mababaliwala? Pin it down. Tandaan niyo po itong verse na ito sa Psalms 127. Psalms 127 verse 1. Na po, unless God builds the house, all your labor will be in vain. Now, can you confirm that in your life? May nakakapakinig po ba na narinig po itong sinabi ng Panginoon? Unless God builds the house, all your labor will be in vain. Kaya marami po sa atin, malaki naman ang sahod. Good provider naman. Pero bakit wasak pa rin ang tahanan? Nakaka-relate ba kayo? Mga kaabangers? Man don't live by bread alone. Sabi ng ating Panginoon Jesucristo. But for every word that cometh from His mouth. Ano yun? The word of the Lord. Being proactive, mga kapatid, is part of being
obedience sa disenyo ng Panginoon sa ating buhay. Dinesign tayo ng Panginoon na victorious. Wala pong victorious na tao na hindi nagpaplano. You want to be successful? Plan. Plan ahead. Amen? So, initiative, yan. Okay? And pangalawa, influence. Initiative, influence people. Pag ang mga tao, mga kapatid, gusto mong tumaas yung influensya mo sa mga tao, pakita mo. Kaya mong manguna, kaya mong tumindig, yung ginagawa nila, kaya mong gawin. You can also dirt your hands. You can also sweat. Initiative, influence people. Initiative, lead to accomplishment. Pag ang tao natutunan kang mahalin, dahil alam nila na ikaw ay hindi papetiks-petiks na leader, tandaan nyo to, kahit anong narating natin at kahit anong titulo ang hawak natin, people will not care how much you know unless they know how much you care for them. Hindi mo kayang dalin sa katagumpayan ang mga taong maniniwala sa iyo kung wala kang totoong pagmamahal sa mga tao na binigay sa iyo ng Diyos. Amen? Ngayon, no? I hope I can finish this one. Initiative, a proactive response. Okay po? Ito pong mga collected principles na ito ay nahango po natin sa Nehemiah 2. Basahin niyo po yung Nehemiah 2 to the fact na Nehemiah 2, yung buong chapter basahin niyo po hanggang 17-18. Yung i-discuss natin ngayon nandun po siya. Yung pagpapaalam niya sa hari, pagdadasal niya, paghingi ng gabay sa Panginoon. Okay po? Yung kanyang pagsasabi with boldness sa hari na gusto ko pong buuin ang pader ng aking bayan. Nandiyan po lahat. No? Nehemiah 2. Okay po? 1.1, God's man and vision. Sabi po sa Proverbs 29 verse 18, mga kapatid. Tandaan niyo po, Proverbs 29 verse 18. For there, a civilization without a vision perish. Okay po? Hindi lahat ng gusto nating gawin ay maaaring tama unless we receive a vision from God. Unless we receive a message from God. Unless we receive a confirmation from God. At maliwanag to sa buhay ni Nehemiah. Magpamula kay Zerubbabel, magpamula kay Ezra, hanggang kay Nehemiah. Kay Nehemiah, tinapos ng Panginoon. In 52 days, itinayo, no po? Itinayo ang pader ng Jerusalem. Mga kapatid, God's man and vision. Okay po? Hindi makatatayo ang tao kung walang vision na nanggagaling sa Diyos. Tandaan niyo po yan. Kung bakit ka nagiging proactive, kung bakit ka nagpaplano, kung bakit mo gustong maging maunlad, may na-receive ka kasi. Meron kang natanggap na salita ng Diyos. At maliwanag yan, mga kapatid. No po, Romans 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Pag ang naiisip mong gawin ay galing lang sa iyo at galing lang dito, mga kapatid, dadating ang time, susukuan mo yan. Kasi walang pagpapala, walang grasya at biyaya na nanggagaling sa Diyos. Pero pag ang isang bagay, alam mo, galing yan sa Diyos, kahit sino magsalita sa iyo, kahit anong discouragement ang marinig mo, you will stand still. You will stand on your ground. Amen? And 1.2, sa proactive response, sa proseso o dynamics ng initiative, gusto ko maunawaan nyo, mga kapatid, ng initiative, di lang basta initiative. May baon ka dyan. May inilagay ang Diyos sa iyo kung bakit kaya mo magbigay ng initiative. Tandaan nyo to, God will ask from you what He didn't give. Hindi hihingi ang Panginoon sa iyo na hindi niya pa ibinibigay sa iyo. Pag hiningi niya ang isang bagay, including ang buhay po natin, ibig sabihin, mga kapatid, alam ng Diyos, handa ka na.
May agam-agam lang sa isip mo. Pero inihanda na ng Diyos beforehand. Sabi doon sa binasa natin kanina, inihanda na ng Diyos. Sabi sa Ephesians 2:10. Amen? So yung boldness required, no? Ito yung ipinakita niyang tapang nung tinatanong siya ng hari. Di ba? Sabi mo sa akin, anong problema mo? Nagpaalam siya na uuwi siya sa kanila. Paano kung ang pagkaka-receive ng hari, gusto mo nang umalis? O sige, umalis ka na. Ka nang bumalik dito, ha? Tama ba? Pwedeng isipin ng hari yun. Pero he took the chance. Why? There is message received. May mensaheng tinanggap si Nehemiah. Na tinanggap ni Zerubbabel, tinanggap ni Ezra hanggang kanya. Nais niya nang tapusin ang pader ng Jerusalem. Kapatid, you want to make a breakthrough, to have initiative, you got to practice boldness in your faith. May mga bagay na kailangan mong gawin kahit alam mo papagalitan ka, kahit alam mo hindi ka paniniwalaan, kahit alam mo pagtatawanan ka. Sabi ni David, mas nanaisin ko na ang maging tagabukas ng iyong kaharian, pinto ng iyong kaharian, Panginoon. Kaysa dalhin mo ako doon sa isang lugar na wala ka naman doon. Mga kapatid, boldness means standing. It's being steadfast on your faith. Na po, panghawakan natin ang ating pananampalataya. We are being ready. Bakit po tayo nakakarinig ng magagandang katuruan, mga kapatid? Tandaan niyo po, on the last days, ang tao ay magiging makasarili, walang respeto sa matatanda, walang isang salita. Mapagmayabang, mapagmahal sa mga bagay. Okay? So that's why you need to establish boldness in faith. Para ang mga susunod na henerasyon, yan din ang mamanahin sa atin. May katatagan sa pananampalataya. Dahil sa susunod na mga persecutions, mga kapatid, we don't know kung gaano katindi ang persecution na mararanasan ng susunod na henerasyon. So we have to initiate a proactive response na tulungan ang mga susunod na henerasyon to establish their faith. Take your portion, mga kapatid. That's man's portion. Take it. Ang portion, hindi lang reward. Hindi lang, what do you call this one? Hindi lang biyaya. Hindi lang blessing. Man's portion is also a responsibility and obligation. Ang portion mo, may obligasyon ka, may responsibilidad ka, it's part of your portion. Ang tao, pag nakarinig ng portion, ang akala niya lang, tatanggap lang siya. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Pag sinabi nating man's portion, participation natin yan. May tatanggapin man tayo, may gagawin po tayo. And I'm not talking about salvation. I'm talking of being a Christian, living in this world. Makaka-receive ka sa Panginoon mo, may kailangan ka rin gawin at ibalik sa iyong Panginoon. Take it. That's your portion. Amen? Number 2, initiative influence people. Mga kapatid, may mga record po sa history ng tao, even sa Bible, mga kapatid, that the initiative of man, kapag nakita ng mga tao na ikaw ay may inisyatibo, handa kang manguna, handa kang ibigay ang iyong oras, sarili, para sa ikabubuti ng mas nakakarami. Tandaan niyo po ito. Yan yung sign o characteristic ng totoong leader. Why? Because leadership is influence. No more, no less. That's the essence of leadership, mga kapatid.
Ang esensya po ng pamumuno ay yung napapasunod mo ang tao na may kasiyahan sa loob nila. Naiimpluwensyahan mo sila, no, na sila'y may kasiyahan na, "Kaya natin 'to gagawin." Anong sabi ng mga Israelita? Anong sagot nila kay Nehemiah? "Let's do it! Itayo nating muli ang pader ng Jerusalem." Okey po? So meaning mga kapatid, when we influence people, we will first give ourselves to the cause or to the purpose. Kailangang makita ng mga taong pamumunuan natin na tayo mismo ang unang magbibigay ng ating mga sarili sa pinaniniwalaan natin. Naalala niyo po yung sa Ephesians, di ba? They first gave themselves, sabi sa Ephesians. Una nilang ibinigay ang kanilang mga sarili. And what makes Nehemiah different from the two, Zerubbabel and Ezra? Nehemiah want to accomplish, not just to accomplish, but he want the people joining him will love this and believe. Tandaan nyo mga kapatid, hindi lang kayo sasama dahil may reward. Sasama kayo dahil naniniwala kayo that the purpose, maliwanag sa atin ang purpose kung ba't tayo sasama. Ganyan mag-motivate si Nehemiah. Yan ang leadership ni Nehemiah. Okay? And then pa, 2.2, influence people builds confidence. Amen? Paano mo masasabi na may impluensya ka kung walang confidence sa'yo ang mga tao? Ayaw sumunod sa'yo ng mga tao. Nakita niyo po yung dynamics ng initiative, mga kapatid. Akala mo lang sa umpisa. Okay, tingnan niyo po ha. Akala mo lang nung nag-initiate ka lang. Minsan nga iniisip mo, teka lang, ako lang yata ang tutuloy. Okay po? Don't underestimate the power of influence. Don't underestimate the momentum of your action. Diyan po pumapasok yung sinasabi ni Pastor Hani, naalala niyo po nung linggo, at saka nung isang araw sa ating BBLT. Ano po? Yung enerhiya, okay? Mga kapatid, tandaan niyo po. Sabi ni Robert Boyle. Si Robert Boyle ang nag-define ng energy. I think 1942 or 1842. Sabi po ni Robert Boyle, energy cannot be destroyed. It can only be transformed. Ha? Hindi mo pwedeng simulan. It can never initiated nor destroyed. Nor destroyed. It can only be transformed. Kaya po pala mga kapatid, ang energy, the spirit na tina-transfer sa atin through our leadership, yung influence, it's spirit. Yung influence na yan, hindi lang siya basta influence. You are being influenced not just by reasoning. You are being influenced because there is a deep spiritual purpose na naunawaan mo kung ba't ka sumusunod. Bakit kaya tayo may mga kasama sa church na nanggagaling pa ng Binangon ng Rizal sa atin nag-church sa Parañaque? Bakit may mga taong nanggagaling pa ng malalayong lugar dyan nag-church sa Parañaque? You have seen something in that church. That enerhiya. Okay po? Cannot be destroyed. It can only be transformed. At pag yan ay pinractice mo, yan po yung nangyayari dahil ikaw ay may initiative. Nakikita ng tao na ang puso mo'y totoo. You builds confidence. Ha? Niniwala po kami dyan. Builds confidence. Ano po hunan? Initiative. Okay po? Amen? And then, resolve to serve, mga kapatid. Kailangan daw po pala tayo ay resolbado na magsilbi. Mahirap pong magsilbi na half-hearted. Imagine niyo nag-i-initiate ka. Amen? O, imagine niyo, ikaw nagbibigay ng initiative. Tapos 50-50 ka, anong makikita ng tao sa'yo? Sa umpisa lang yan, pwede mo itago. Pero pag crunch time na,
pagdikdikan time na, pagkiskisan time na, makikita nila yung totoong kalidad ng iyong liderato. The true quality of your leadership will be revealed. At mga kapatid, na po, pwede kang makatago sa tao. Pero sa Diyos, hindi po pwede. He knows everything. Ano po, kapatid? Amen? So, dali lang po ha. Hey, yan. Okay po, dali lang po ha. Check tayo ng mga comments. Sorry ngayon lang akong babasa ng mga comments. Ayan, ayan. Okay po. Sabi po ni Imelda Rojas Pagan, may mga bagay talaga na dapat nating tanggapin dahil ito ang plano ng Diyos para sa atin. Amen. Praise God. Ano po? Okay? Yung iba, amen, amen, amen. Ha? Praise God. So mga kapatid, yung inisyatibo, ito'y palatandaan ng edukadong tao. Masakit pakinggan, pero totoo. Kahit anong sabihin mo na ikaw po'y mataas ang pinag-aralan, ano po, may malaking negosyo, pero ako maniniwala na bago lumaki ang negosyo mo, may inisyatibo ka. Ano po? Pero pag ikaw ay puro lang certificate ang dala, pero wala ka inisyatibo, I don't know how will you perform as leader. Amen? Now, number 3, this is the last point. Ano po? Initiative leads to accomplishment. Okay po? Sabi po ni, okay, GBI Holiness, do not underestimate the power of influence. Amen. I agree, Pastor Holter. Thank you. Thank you, Pastor Johannes. No, we are blessed when you visited us here. Amen. Praise God. Amen po. And regards to all of our fellow Christian there in Batam, Indonesia. Amen. Praise God. Okay. Batiin na din natin itong iba. Si Sister Laarni Salud Ilaw, Veronica Sidayon, magandang hapon po sa inyo. Kuya Willard of Nimaga, okay po. Joanna De Leon, yan, magandang hapon po sa inyo. Kanina nakita ko po si classmate Jonalyn Caunilyalga, magandang hapon sa iyo kapatid. Ano po, pagpalain at ingatan kayo ng Panginoon dyan. Ano po? So sa initiative leads to accomplishment. Kung mapapansin niyo mga kapatid, nung dinatnan niya po ang Jerusalem, walang leader, walang gustong manguna. Pero nung kinausap niya ang tao with boldness, sabi niya, gagawin natin. Ipinanalangin ko to, na-receive ko to sa Panginoon, pinayagan ako ng hari. Tandaan niyo, siya po'y cupbearer. Siya'y Israelita na naglilingkod sa hari. Okay po? Sa ibang nasyon o sa ibang lugar. At siya'y nagpaalam para makabalik ng Jerusalem. Initiative leads to accomplishment. By what? By uniting people. Alam niyo po mga kapatid, ang pusong dalisay, tandaan niyo to, pag nakita ng tao na ang puso mo'y totoo, hindi mo kailangan mangumbinsi. Ang tao mismo kukumbinsi ng mga sarili nila para matulungan, magtulong-tulong kayo sa common goal, sa iisang mithiin. At ano yung mithiin nila? Itayo ang Jerusalem, yung pader ng Jerusalem. Okay po? And number 2, people's dedicated heart. Naalala niyo po yan? Sabi sa Biblia, ang isa daw pong kamay, ang hawak ay brick at ang isang kamay ay tabak. Hindi nila kinalilimutan na kailangan pa rin nila ng depensa. Dedicated heart. Alam niyo po, ganyan din po ang buhay natin. No? Ano ang illustration ng pader sa atin? Ang illustration po ng pader sa atin ay yung gustong gawin ng Panginoon sa atin na ayaw natin tanggapin. Kaya nawawalan tayo ng protection. Ayaw natin sumunod sa Diyos. Bakit sira ang pader ng buhay natin? Because we neglect Jesus. Pag binasa niyo po sa Hosea, po,
Sa Hosea 4:6, wala po dito. Pakibuksan na lang po. Isa-summarize ko na lang po sa inyo. Sabi sa Hosea 4:6, "My people perish because lack of knowledge." Okay po? Pero pag binasa nyo po ng buo yan, hindi lang po pala lack of knowledge ang problema ng tao. Ha? Give me a moment, babasahin ko po sa inyo ng buo para po safe yung aking sasabihin sa inyo. Okay po? Galing talaga sa Bible. Sabi dito, "My people are destroyed for lack of knowledge." Lack of knowledge, people destroyed. Common. Pag wala ka talagang alam, masisira buhay mo. Pero sabi dito, because you have rejected knowledge. May problema ang tao. Yung gustong ibigay sa kanya ng Panginoon, nire-reject niya. Kaya siya napapahamak. Hindi lang po ang kawalan ng kaalaman ang nagpapahamak sa tao. Mas napapahamak ang tao pag siya'y may kaalaman at ayaw yung tanggapin ang kaalaman ng Panginoon. "I also will reject you from being priest for me," sabi ng Panginoon. "Because you have forgotten the law of your God." Kinalimutan mo na. "I also will forget your children." Kapatid, ito po yung sinasabi natin that your obedience today, your protection tomorrow. Kasama po ang iyong mga henerasyon. Kaya po may ine-enjoy tayo ngayon. May mga magulang po tayo na naging tapat. Bakit nag-e-enjoy ang ating mga anak? Dahil tayo po yung naging tapat. Ang tanong, ready ba ang ating mga anak at ang mga susunod na henerasyon para sa susunod nilang henerasyon? Ano kaya ang tatanggapin ng susunod sa kanila? Life or curse? Depende sa gagawin ng susunod na henerasyon. Kung sila'y susunod o hindi. Amen? So dedicated heart. When you give initiative with full heart, buo ang iyong puso. Okay po? Yung purpose ay na-fulfill. At totoo nga pong ginanap ng Diyos sa buhay ng mga Israelita na itinayo ang pader sa loob ng 52 days. Okay po? Amen? So kung meron man tayong gustong pangarapin sa buhay mga kapatid, una, magkaroon tayo ng kaalaman sa purpose ng Panginoon sa atin. Pastor, instruction ba yan ng Panginoon? Nakalagay ba yan sa Bible? Opo, nakalagay po siya sa Bible sa ah, Colossians 1:9. Basahin ko po ha. Sabi po sa Colossians 1:9, mga magulang makinig po kayo. Tayo, nangangarap para sa ating mga anak. Pero kung minsan ang ating mga pangarap para sa ating mga anak, puro material na bagay. Kaya sa bandang huli, umiiyak tayo. Sinasabi natin, binigay ko naman lahat sa iyo. Binigay ko naman. Alam niyo mga kapatid, ang pagbubuo po ng future ng ating mga anak at ng mga susunod na henerasyon, hindi lamang po material na bagay. Tingnan niyo po ha, babasahin ko po sa Colossians 1:9. Ito po ang kailangan natin ipanalangin sa ating mga anak upang magkaroon tayo ng mga susunod na henerasyon ng honorable. Tingnan niyo po, sabi dito, "For this reason, we also, since the day we heard it, do not cease to pray." Hindi na po kami tumigil ng pananalangin para sa inyo. No? Sabi dito, "For you and to us, that you may be filled." Ayan, that's the word. "That you may be filled with the knowledge of His will." Kayo'y mapuno ng kaalaman patungkol sa kanyang layon sa inyong buhay. Ang ipanalangin natin mga kapatid sa ating mga anak, Lord, masumpungan sana ng aming mga anak ang iyong layon, ang iyong purpose sa buhay nila. Kung meron tayong unang dapat ipanalangin sa ating mga anak, mga kapatid, yan po. Hindi po mataas na grade. Hindi po maayos na trabaho. Ang una nating ipanalangin sa Panginoon ay maunawaan ng ating mga anak ang will of God sa kanila.
upang sila ay hindi ma-disappoint sa dulo. Kasi akala po natin, pag nakapag-aral na ang anak natin, nag-masters pa, nag-PhD pa, automatic ang success. No, hindi po totoo yun. Unless God builds the house, tandaan niyo, all labor will be in vain. Ang inisyatibo na namumutawi sa ating mga puso ay inisyatibo sa grasya ng Panginoon, mga kapatid. Grasya po ng Panginoon yan eh. Yung magkaroon ka ng desire, no? Kasi nag-long ka, nag-desire ka, at ang Panginoon bibigay sa iyo yan. Kaya sinasabi, di ba? God will God will give the desire of your heart. Kung tutuntunin mo o gagawin mo yung mga sinasabi niya. At kung ang iyong focus ay ibibigay mo sa Kanya, God will give the desire of your heart. The purpose will be fulfilled. That's the dynamics of initiative, mga kapatid. Akala natin, ganun lang yung ibig sabihin ng initiative. Kapatid, ini-encourage ko po kayo. Kung meron po kayong mga kaibigan, mga mahal sa buhay, even your household, ito po, ang inyong mga pamilya. Okay po? Share nyo po. Kailangang marinig ng mga susunod na henerasyon ang katuroang ito. Dahil, why? Ang kanilang perspektibo ay nandyan lang sa harapan nila. Wala po dun sa unahan ng kanilang buhay. They will just want to delete day by day, the here and the now. Let us all give our effort, our initiative. Sabi ni David, I serve the purpose of my generation. Tatanungin ko po tayong lahat. Tayo po ba ay naglilingkod sa purpose ng ating henerasyon? Are we really in our deep concern and love in obedience to the Lord na ma-preserve ang susunod na henerasyon? Or we're too busy gaining profession, establishing our professions, gaining accounts? What profit a man if he gains the whole world and loses his soul? Amen, kapatid. So, sa hapong ito, mga kapatid, yan po ang ating pong pag-aaral. No? The dynamics of initiative, a proactive response. Initiative influence people. Initiative lead to accomplishment. Amen? So, yun po yung summary natin na topic. And conclusion. Sinortcut ko na lang. Proverbs 29, verse 18. Okay po, yan po yung sinasabi natin. Okay? Vision required. A civilization without a vision shall perish. Ganon din po ang tao, mga kapatid. Kaya hindi ka nagkakaroon ng inisyatibo, wala kang na-receive na mensahe sa Panginoon. You go back to your Creator. Pray. Back to your knees. Huwag po tayong tumigil hanggat hindi natin naririnig ang tinig ng Diyos sa ating mga buhay. And that requires consistency and sincerity. Totoo po kayong bumalik sa ating Creator. Hindi dahil meron kang gustong marinig, kundi alam mo sa puso mo, Lord, matagal kitang kinalimutan bilang Diyos. Gusto ko pong bumalik sa iyo. At bibigyan ka ng mensahe ng buhay ng Panginoon. Amen? Proverbs 29:18. At ang tao, maraming binabalak sa kanyang buhay. Sabi sa Proverbs 19, verse 21. Many plans in a man's heart. Okay po? Many plans in a man's heart. But the purpose of the Lord shall prevail. Ang conclusion natin, mga kapatid, tandaan niyo po ito. Marami ka mang gustong gawin. At magawa mo man sakali ang gusto mong gawin. Ang sabi ng salita ng Panginoon, you will just experience destruction without remedy. Sa Proverbs 29 verse 1. Opo,
And the last one, tinuturuan tayo ng Panginoon ng patience. Matuto natin tanggapin ang pag-iintay. Part of leadership is waiting. Matuto po tayong matuto po tayong maghintay sa tamang panahon ng Diyos. Sabi po sa Habakkuk 2, verses 2 to 3, iukit mo sa mga tapyas na bato dahil ang iyong ninanais ay hindi pa napapanahong mangyari. Ulitin ko po, ang inyong ninanais ay hindi pa napapanahong mangyari. Pero huwag kang mainip. Yan ay darating, sabi ng Panginoon. At kung minsan, pakiramdam mo ang bagal ng panahon, huwag kang manghina dahil ang nakalagay dyan at mga pinangako ko ay sadyang matutupad. Amen? So mga kapatid, anong kailangang i-worry natin sa ating buhay? Take that portion. Yung man's portion, take it. I-take natin mga kapatid. Kunin natin. Okay? Magkaroon tayo ng sarili nating inisyatibo para umunlad, lumago sa pananampalataya. Magkaroon tayo ng sariling inisyatibo para matuto. Magkaroon ng kagalang-galang, kapita-pitagan, honorableng pagkatao bilang Kristiyano. Amen? So, mga kapatid, sa hapong ito, yan po ang ating katuruan, initiative to rebuild. Amen? So, tayo po'y manalangin at magpasalamat sa ating pong Panginoon. Father God, maraming pong salamat sa iyong mensahe, O Lord. Salamat po, Panginoon. Patuloy mong pagbibigay sa amin, pagpapaalala sa amin, sa bawat isa, na ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na tapat na kayang linisin ang bawat kasalanan namin, ang aming mga karumihan. Lord, amin pong dinadalangin sa hapon na ito. Ano man po ang nasa sa aming nakikita mo, na hindi ka lugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon, linisin mo po ito. Huwag maging sagka sa aming buhay upang ang inisyatibo na iyong ibinigay sa aming mga puso ay amin pong magawa, malakaran, masunod sa aming mga buhay. In the mighty name of Jesus Christ. Everybody say, Amen and Amen and Amen. Maraming salamat po. Muli, ito po si Pastor Walter Faustino. Magkita-kita po tayo ulit bukas alas 2. At sa bago na naman pong paksa. Real life, real talk, real life talk. Maraming salamat po at magandang hapon sa atin.